Another day, another mini vlog na naman tayo. Umpisa na naman ang panibagong araw. Heto na naman tayo, lipat serye na naman tayo ng ating mga gamit. Natatawa na lang talaga ako nito kasi yung aking asawa pagpasok sa bahay ay hindi na alam kung saan yung mga gamit niya. Naikot-ikot na naman yung aming mga gamit. O diba, ganyan yung kanyang asawa kaya wala siyang magagawa. Pero aminin natin mga kananay, pag naglilipat tayo ng mga gamit natin, ay talaga namang nakakatanggal ng stress, no? Ito talaga yung pang stress reliever ko. Ewan ko pa kung bakit parang pag naglilipat ako ng gamit ay talagang gumagaan yung pakiramdam ko. Ang sarap-sarap sa pakiramdam talaga. Ganon din ba kayo mga kananay? Pag naglipat kayo ng gamit ay ang gaan-gaan sa pakiramdam at masaya kayo? Kasi ganyan ako mga kananay eh. Masaya talaga ako pag naglilipat ako ng mga gamit. Kung nakakapagsalita nga lang yung mga gamit ko, ay naku, baka naman sinipa na ako nito, baka naman sinigawan na ako. Kasi nga naman, isang linggo mo lang siyang ililipat ko na naman siya ng panibagong pwesto. O diba, hindi talaga mapakali yung kamay ni Inday Lisa. Natatawa nga ako sa mag-ama ko eh. Kasi nga naglipat ako ng mga gamit. Tapos kung saan nila nakasanayang kuhanin yung mga gamit nila, ito nila pinupuntahan. Eh, nagbago na nga yung mga pwesto, diba? Kaya sabi sa akin na naman itong bahay na to, lagi na lang nakabaliktad. Inayos ko yung lagayan na yan mga kananay. Yung nasa ilalim yan ay mga libro ng aking mga anak. O di ba ang daming module dyan, dyan ko yung nilagay sa ilalim. Naiirita kasi ako pag marami nakapatong. Kaya ginawa ko, nilagay ko dyan sa ilalim para hindi siya makita. Tinakpan ko ng kortina para okay. Hindi ba hindi siya ganong kita? Simple lang naman yung mga gamit namin. Ganyan lang oh, walang gaanong mga appliances. Ang importante lang sa akin yung TV. Kasi nga yung mga anak ko mahilig sa TV. Tapos pag wala silang TV, o di ba, malungkot yung mga anak ko, wala silang mapapanuuran. Naalala ko noon, nung kabataan ko, wala talaga kaming TV. Nag-i-imagine na ako noon na sana may TV kami pero wala talaga. Mahirap din kasi kami noon at saka wala talaga kaming kuryente din nung panahon na yun. Mahirap din naman kami hanggang ngayon. Kaya lang noon kasi talagang wala talaga kami pambili ng TV. Tapos, nakikinood lang kami sa kapitbahay namin. Minsan nga naranasan namin, nakikinood kami sa aming kapitbahay, tapos bigla nilang sasarahan yung pinto. Parang ayaw nilang magpanood sa amin. Sa totoo lang, umiiyak talaga kami noon pag gano'n ang nangyayari sa amin. Kaya lang wala kaming magawa kasi sila merong TV, kami wala. Kaya ang ginagawa na lang namin, nagkukwentuhan na lang kami ng papa namin, pati mga kapatid namin. Tapos nagkakantahan kami. Yun na lang yung libangan namin. Ang pangarap ko talaga noon, nung kabataan ko, magkaroon kami ng TV para yung mga kapatid ko ay makakapanood kami ng maayos. Hindi na kami mga kapitbahay. Kaya lang hindi talaga pinalit eh. Hindi talaga kami nagkaroon. Pero yun talaga yung pangarap ko noon. Kaya lang anong magagawa ng isang bata? Eh wala naman akong trabaho. Bata pa ako. Nag-aaral pa ako ng elementary. Siyempre pag bata ka, ang babaw ng kaligayahan mo. Sa totoo lang, mahirap talaga buhay noon. Pero di ba masaya naman kahit mahirap noon. Kaya talaga pinagawa ko yung TV namin. Kasi nga naman, naawa ko sa mga anak ko. Ayaw kong maranasan nila na nakikinood sila sa kapitbahay dahil wala silang TV. Okay lang na kahit wala silang ibang mga gamit. Basta, meron silang TV. Yun talaga ang pinaka-importante sa amin. Kasi yun talaga yung libangan ng mga anak ko. Ang banding naming mag-anak ay panunod ng TV. Pag kumpleto kami mag-anak, ay nako, masaya kami kasi nga may napapanuoran kami. Siya, hanggang dito na lang mga kananay. See you on my next vlog. Bye!